Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay mag-update na naman tayo about sa palagi natin topic, yung ANIM, SEC, DMC, LTG, TEL, ALI, saka GLO. Ayan. So, let's start with SEC. Okay, ano ba nangyari? Same pa din guys. Okay, pulado siya ngayon, then possible crossover, bearish crossover right here sa daily chart. Okay, so it means pwede, ayan, since yung ating support andito lang yan, malapit sa 32, and right now nag-close sa 33.35. medyo ano siya, no, ready siya right now. Ayan, so overall, since naka-daily tayo, i-revisit natin yung sa weekly naman. Ayan. So, pag-usapan natin ulit at kailangan natin itong ma-identify guys, at ma-monitor palagi everyday. Ayan. And kagaya before, like Converge, okay, pagka nakakita tayo ng setup ng mga ganito, yung mga ganyan-ganyan guys, sideways, of course, let's wait muna for the breakout. So, since this one is wala pa talaga actually. Okay? Since then, sideways na to eh. Ayan, oh. So, sideways siya eh. And of course, magiging bullish tayo dito. And the only one confirmation, na kailangan natin is dapat makapanik dito sa may 36. So, we have here retest guys. Okay. Hanggat walang breakout dito, still pwede pa rin tayong bumagsak right here. Kasi medyo nag-oscillate pa rin siya right now. Okay. Ayan, oh. Ayan. So, yun po yung pinaka natin dito. Key point natin for SEC. Para maging bullish, dapat makapanik sa may 36. No? So, still the same pa rin for this one. Then, DMC. Check naman natin to DMC. Ano ba nangyari? Same pa din. Okay, so same. Yung support sa 10.7, and medyo alanganin pa nga dito yan. Okay, tapos yung trend line natin still intact pa din yan, at pwedeng malaglag yung price ni DMC sa may trend line natin. So it means kung malalaglag to, of course eto muna sa may support muna niya, ayan, sa horizontal bago sa kanyang trend line guys. Ayan. Then sa daily, so, pagka chinek natin to, it's very clear guys. It's very clear na still pwede pa rin malaglag sa may support nga. Ayan, sa horizontal, 10.7. So, tingnan na lang natin to sa mga susunod. Everyday naman nating na-update to. Except pagka weekends kasi hindi naman bukas yung market nun. And as well, yung ating 200 for DMC guys, super close na, sa may natin, next support natin sa horizontal guys, super close, kaya if ever man na malalaglag to talaga, possible dito eh. Yan, so medyo kakapit dito yan sa may 200, ayan. Next one natin, LTG. I think trending din to, so siguro may bad news, something like that. So, pwede nyo i-comment at hindi po ako gaanong updated sa mga news, So, right now, kung titignan natin, nakabaon na yung kanyang dito, stochastic sa ating weekly chart. Okay, pero yung natin, RSI, nasa pa lang, midway pa lang papunta dun sa baba, halos. Ayan. Pero
for this one, so syempre pagka chinek natin to, ang talagang support na to, of course, starting here sa 9.08 up to 8.61. So actually pwede nga nating hatiin yun sa dalawa o tatlo no? Pero right now, mag-stick muna tayo dito malapit sa 9.11. Ayan, since meron tayo dito possible trend line, guys. Ayan, no? 1, 2, 3, 4. And possible dito, 5. So, tingnan natin, ano? Since naka-weekly tayo, i-revisit muna natin sa daily. Actually, nalaglag na sa may baba ng 200. So, it means bearish na to, guys, no? Ayan. And, from ano natin dito, guys, sa daily chart, so as we see, lubog na yung kanyang RSI, and possible this week is magkaroon to ng bounce, no? Ayan, so maybe mag-extend pa to, okay, para ma-hit yung support, then quick bounce, guys, no? Bounce play ang pwedeng mangyari for LTG right now, since yung kanyang daily RSI is talagang lubog na, no, for this one. Ayan. Then, TEL. Check natin to. TEL. Weekly. Okay. Solid. Ayan. So, nag-rally na at na-hit na yung sinasabi nating next resistance. 1.5. 1.504 right now yung kanyang price. Okay. Ayan. So, I think mukhang price discovery na to, guys, ano? Ay, kasi kung titignan natin, meron na siyang momentum, tapos nakapanik na ulit dun sa may taas ng 200-day moving average. Based sa ating weekly chart to, Ayan, no? So, breakout na dito, guys. Solid to kung kayo ay nakapag-accumulate, no? Ayan, no? Ganda ng pattern, ano? Tapos, right now, higher high ulit. O ngayon, pagka sinilip natin to sa daily, napaka-solid, guys, nung kanya itsura. Ayan, no? Ayan, no? Then, kung siya ay talaga magrarally pa, mag-extend, I think yung next target natin dito 1.6 na 40 EL. Ayan. Okay, talagang maganda yung itsura niya, no? Ayan. So right now, tingnan natin, still in play pa rin to, no? Sideways pa rin siya, guys. Sideways. Okay, kung titignan natin, sideways yan. Right. At eto, guys, is pwedeng pumanik hanggang dito sa 1.9. Okay, pagka nag-retest, ano? Sa 1.9 kasi yung pinaka-crucial, ano natin dito, resistance for PLDT. O ngayon, pagka nakapanik dyan sa 1.9, bullish na yan. Yan, kasi possible parang ano siya, na triple bottom. 1, 2, tapos ito yung pangatlo. Ayan. Next, ALI. Silip tayo dito. Okay, for ALI. Ayun, so medyo namula, pero nag-retest ata, no? Nag-retest nga doon sa may resistance na sinabi natin, malapit sa 30. Ayan, kasi sideways din to, Hindi lang halata sa weekly, guys, no? Ayan, pero pagka sinilip natin to sa daily chart, boom. Suwabing-suwabe galawan niya, no? Bounce lang, Bounce, laglag. Bounce, okay. And right now, tignan natin. Kung hindi makakapanik, possible is babalik tayo ulit dito sa may 26.78 na to. Ayan, sa may support. Kasi ganun talaga yung kanyang normalan, ano? O yung kanyang galawan, guys, since ano to? Ayan, April, no?
And yung isa pa nating concern dito about ALI, yung kanyang 200. Ayan, oh. So, hindi dumadapo dun eh, oh. Sa may 30 plus. 30.6. Hanggang dito lang, oh. Sa may 29. Okay, below 30. Ayan. Of course, hanggat hindi nagbe-breakout sa may taas ng 200, magiging bearish tayo dito. Ayan. Then, yung last, yung globe. Check natin to kung ano ba nangyari. Okay, so medyo namula na siya, no? Since na-hit naman na kasi yung target natin, ayun, no? Yung sa may double bottom pattern, ito yung pinaka-target eh, 2-1 eh. So, na-hit na, plus nag-retest na dito sa 200 moving average based sa weekly chart. Ayan. So, it means, of course, meron tayo ditong bearish divergence. And I hope nakapag-take profit kayo kung nakabili kayo sa baba, no? Meron ng ano dito, guys, bearish divergence, ano, sa weekly chart. Higher high, tapos lower high dito. Ayan. So, pwedeng bumalik dito malapit sa 2K, ano, 2,000. Then, sa weekly, same here. Overbought, tapos bearish crossover. Ayan. Kaya goods lang na ano to, na malaglag. Ayan. Kasi overheated na siya. No? So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.